Hi mga ka-jobang, Sir Dance DIY. Nandito ako ngayon sa Green Hills, San Juan para puntahan yung isang sikat na tindahan din ng CD dito. Gusto ba akong samahan? Pero bago niyo akong samahan, mag-intro muna tayo. Sa ikalimang episode ng Sugod Record Store ni Sir Dance DIY ay pupuntahan natin ang isa sa matagal ng tindahan ng CD dito sa Green Hills. Balita ko, higit isang dekada na silang nagtitinda ng CD dito. Gusto bang malaman kung saan ako pupunta? So, real quick tayo ngayon dahil nandito na tayo ngayon sa CD Bean. Tara na, pasok tayo. Hi mga ka-jobang, nandito na ako ngayon sa CD Bean. So kasama natin ngayon si Sir Bam. Hello, ganda hapon, gabi, or araw, anong oras niya itong mapanood. Bali, Sir Bam, itong CD Bean, kailan nagsimula to? Nagsimula yung CD Bean mga 2010. 2010? And sa baba, ito dati, itong sa level, first level lang, or sa baba nito. And then mga 2011 ako nagsimulang nag-work dito. Okay. So until now. Nandito. So 2010, 14 years na, no? So ganun nakatagal tong CD Bean. 14 years na. 14 years old na this year. Mag-a-anniversary na. Pwede bang sabi natin sa kanila, ano yung mga available na tinitinda nyo rito sa CD Bean? Ang ano is, ang pinakamarami namin is CD. Tapos may CD. mga DVDs tayo, DVDs. And mga concert, may konting concert tapes, and may mga plaka. Cassette tapes, plaka. 45. Tapos 45 RPM. May mga ilang figures. Ayan, mamaya papakita natin lahat ng mga naka-display dyan sa taas. Tapos may mga medyo rare items din tayo, like sa mga Tagalog or sa plaka. Basta may mga may mga halos lahat, may mga music books, may konting magazines. Ayun, nakita natin kanina yung mga magazines Ang daming magandang magazines at saka libro dito. Mga ganong halo-halo basta music, music related music related. Yan, kagaya nga nung nabanggit ko nung mga nakaraang mga video ko, madalas ako nagpapasyal nung araw sa mga record bar. Ayun nga, saka sa Maampalad, nawala na yung mga talagang sikat na record bar. Para lang sa kaalaman nyo, napakarami pang mga nagtitinda talaga ng CD ngayon. Kaya kung naghahanap kayo ng CD, cassette, plaka, isa tong CD Bean sa dapat nyong puntahan. Anong store hours nitong CD Bean nga pala, sir? Daily, open kami daily, 10:30 at least sa umaga, and then hanggang alas 8 ng gabi po. 8 p.m. bukas to. Okay. So yun, 10:30 to 8 p.m. Pagka naman may lakad ako, it's either nanonood ako ng mga gigs or nag-advise naman ako na mag-close ako ng umaga. So like, ipopost naman ako sa Facebook na. Okay. Ano nga pala yung Facebook page nyo? CD Bean. Yun CD Bean. Tsaka CD Bean Outlet Shop, yun yung pang live selling namin. So bali dalawa. So isang CD Bean, yung una, tsaka tapos pangalawa, CD Bean Outlet Shop. Okay, CD Bean Outlet Shop. So minsan doon sila nag-online, no? Live selling. Live selling. Live selling. Hindi naman natin maikakailan na talagang bumabalik yung mga CD plaka no? Tapos marami na rin talaga nagkakaroon ng interest dito, even mga bata ngayon
Ngayon, kung yung mga kajobang natin na nanonood, gusto nila magtayo ng ganitong klase ng business, pwede mo ba sila mabigyan ng parang tip kung paano mag-put ng ganitong business? Sa ganito naman, kung gusto nila or kung gusto nyo magganito, ang pinakaunahin nyo is yung source talaga. Yung source ng panggagalingan. Panggagalingan. Source ng every weekly supply nyo or monthly supply nyo. Kasi yun importante. Mabilis lang naman maghanap ng pwesto kung may pangkuhunan ka lang. Pero yung ang sa plaka at CD kasi limited yung sources natin. It's either from the US, lalo na sa second hand. So kung plano nyong benta lahat ng mga brand new, okay yun. Mga brand new plaka, reissues. Marami ngayon napakaraming yun. So parang gray market, puro reissue, puro brand new, halos karamihan yan lahat. So ganun siya. So ang ma-advise ko is yung pinaka-source talaga na hindi kayo mauubusan. Kasi merong, example ko lang is merong isang nagtayo dito dati sa first level lang. So wala siyang regular stocks na nilalabas per month or per week at least. So ayun, mga ilang buwan lang siya na feel niya siguro na medyo mataas yung renta, tapos wala siyang kasi wala siyang regular kasi wala siyang regular na supplier or sources niya. So nagsara din siya, which is naging problema. Sa akin mismo, nangihinayang ako, natutuwa nga ako na may mga bago ng shop dito, si Green Market nandito sa Green Hills, para dumadami dito sa Green Hills, isang puntahan na lang ng mga tao, depende naman ang competition dito is, wala namang competition, depende pa rin naman sa kung ano yung binebenta mo, depende naman sa stocks, and as I said, ang market is, may mga bata naman, kung gusto mo magbenta ng mga Taylor Swift, gano'n. Mga naghahanap ng bata. Tapos sa amin talaga is nag-focus lang talaga kami sa mga kung ano yung kumbaga hindi namin in-upgrade, hindi kami nagbenta ng mga bago or yung mga releases ng like example natin sa Vicor, hindi kami nagre-resell ng mga gano'n. So, mga reissue. Yung mga reissue. Kasi marami na sila kumbaga kumbaga nag-ano ka ng sarili nyong kumbaga meron naman tayong regular sources. Yun ang pinaka-importante na sinasabi niya. Dapat meron kayong pinagkukunan, regular source ng mga stock. So yun, yung unang sinabi niya kanina, kailangan kung magpuputap ka ng ganitong business, dapat meron kang source o yung pagkukunan ng stock. Kasi nga, yung mga big recording company, hindi naman talaga 100% buwan-buwan may ganito. So ang gagawin mo, maghahanap ka ng source na from abroad, no? So kaya dito local, dito ka bibili, tapos i-resell mo rin. Aside from that, ano pa yung tip sa pagpuput up ng ganitong business? Sa experience ko and experience ko rin as a buyer, so kasi collector din ako sa sarili ko, may collection din ako sa bahay. So kahit saan din ako bumibili, yung mga bagong seller, basta kung may makita akong gusto ko, binibili ko yan. So sa ang maano ko siguro is know what you're selling. Ayun. Alam mo, no? Alam mo dapat ang binebenta mo, hindi yung parang nagbebenta ka lang. At least try mong pakinggan kung ano siya, Kasi ako proud ako na alam ko lahat, or hindi naman sa lahat, alam ko lahat, at least lahat, halos ang binebenta ko, kung anong genre sila. And kailangan siguro ang pinaka-isa is yung pag-grading ng items. Yun ang importante. Kasi hindi babalik yung customer mo pag sinabi mong mint, tapos BG lang pala. So ayun ang pinaka-importante, lalo pag mga first time customer. Lalo pag mga first time customer. Tapos yun nga, importante is alamin mo yung at least yung value ng items. Kasi may mga items na medyo rare na, tapos mabenta mo lang. So isa yun sa mga ang pinaka ma-advise ko is yung pag-rating natin ng items. Kasi ako parang sa tagal ko nang nagra-run dito or nito is yung pag-grade talaga, at least importante. Sabihin mo lahat, ganito ganyan, at least consistent ka mag-grading sa CD. Tapat ka dun sa buyer, kung may, lalo pagka may mga buyer na medyo sabihin natin makulit or yung nagpapasend ng pictures back and forth sa inlay,
Huwag kang Oo, natural yun. maging pasensyoso ka, Oo, natural yun. Kung ano yung hinihingi, Oo. papakita. Natural yun. Basta ang importante yung pag-grade natin sa CD. Ayun na. Para sa akin as a, opinion ko to para as a buyer. Kasi ako may nabilhan ako, pag may nabilhan ako tapos hindi ako satisfied, hindi na ako bibili ulit doon. So ganun lang. Ganun pala. As a buyer. Parang niloko ka, no? Hindi naman sa parang niloko. Ano natin yun na parang baguhan sila sa mga baguhan niya. So, at least ako sinasabi ko naman na, uy, ganito sir, ganyan. Ako, kasi may experience na ako, ay, ano na to sir, may CD-ROT na, ganyan-ganyan. So, at least sasabihin mo, feedback, and tatanggapin niya, or magpapasalamat, mag-refund. Thankful ako doon. Pero pag yung mga hindi, okay lang sa akin yun, pero at least hindi na ako bibili sa kanya kasi alam ko na So yun, tandaan nyo yan, no? Pangalawa, yung pag-rate ng item talaga. Pag-rate ng importante item, yan. Kung ano yung item, sabihin nyo to pa. So yun, tandaan nyo po yun. Napansin ko kasi ngayon sa online napakarami na rin ng mga seller no? Hindi kagaya nung araw nung nagsimula kayo, 2010, ilan lang kayo. Pero ngayon, napansin natin, napakarami na rin mga nagla-live selling, online selling, tsaka nagtatayo na rin sila ng ganito na physical store. Anong masasabi mo doon? Sa akin, tinitingnan ko siya as good site sa business. Hindi kami sa amin, hindi kami nag-worry na magiging competition or may kalaban. Kasi okay naman yung regular may mga regular customers din naman kami, sila din, ganyan. So, tinitingnan ko siya as a good site na bumalik, at least bumalik nabuhay yung culture, yung vinyl culture or CD hindi naman namatay, kumbaga at least nadagdagan lang siya at yung kaalaman ng mga kabataan ngayon, like example natin sa mga baguhan talaga, like mga fans ni Taylor Swift. So yung mga K-pop. Na experience nila yung mag-play na CD, plaka, magiging physical copy. Magiging isang hobby or collector. So, sa akin yung mga ganun, since napansin ko rin, since the pandemic, medyo maraming nag-online, yung iba nagla-live selling, yung iba may mga shops kung saan-saan. So, sa akin hindi kami nag-worry na hindi kayo apektado. Kumbaga gumanda lalo. Parang nagpasalamat pa nga kung tingnan mo sa good side kasi nabuhay yung nabuhay at least yung culture. Yung curiosity ng mga bata. Ganun pala yun. So, lahat, yun ang isang epekto na napaganda yung business ng plaka CD and cassette. Nakakatuwa kasi may mga bata na doon, kumbaga nahilig. So, at least 10 to 15 years from now, may mga bagong customers. So, in the long run. Lahat naman talaga ng seller nagsisimula rin sa pagiging collector no? So, tanungin natin, sir, meron ka bang collection ng mga collection mo? CD, cassette, plaka? Meron ako personal sa bahay, nasa bahay. May mga ilan ako ditong mga personal kong plaka. Like ito mga personal kong plaka yung mga plaka ko nandito lang sa shop, which is pero hindi ko binebenta kasi ano yan sir? Personal collection ko is mostly indie rock, mga 90s band, sa genre shoegaze, post-rock, slowcore. Yung pala mga yung mga medyo hindi ganun kasikat. So, krautrock, 70s, Germany, mga German bands, and 60s, psychedelic pop. Halo-halo. So, yun ang mga collection ni Sir Bam. Basta, meron ako halos lahat ng genre. Siguro, lang. So, ang importante, hindi mo binibenta yon, collection talaga. Okay. Pero minsan pagka nagipit ka, kailangan mong mag-let go kasi marami din namang so tsaka sa itong business mo naman, halimbawa na let go mo tong isa. May chances na may magkaroon ka ulit. Kasi yun nga, kwento mo nga sir, bumibili rin kayo rito, no? Yun. Buy and sell naman. Baka merong sa inyong mga gusto nyong magbenta rin ng CD, plaka, cassette, books. Bumibili tayo. Bumibili rin po ang CD bin. Kasi tayo niyan. Yun, pag pumasyal kayo dito sa CD bin, ako personally, nung pagpunta ko rito, talagang nalibang ako no? Aside sa CD, plaka, cassette, libro, magazine, meron din dito mga toys, no? Na talaga namang napakagaganda. So mamaya papakita natin yon.
Saan nga ulito, sir, tong CD Bin? Paki-invite natin sila. We are located in Shopsville Plus, second level, kasi dalawang level yung Shopsville Plus. Shopsville Plus, Green Hills Shopping Center. Ang pinaka-landmark pag pumunta kayo dito is yung Lotto Outlet. Tapos from Lotto Outlet, makikita nyo na yung name ng shop, CD Bin. CD Bin, And tsaka meron kaming Facebook, CD Bin, CD Bin. and CD Yan, Bin Outlet. naka-plus sa baba. CD Bin Outlet Shop, yun yung parang live selling page namin. So yun, no, paki-follow or like nyo yung page ng CD Bin. At saka pag pumunta kayo dito sa Shopbills Plus, madali lang siya makita kasi yung paligid. Ang katabi niya rito, puro mga toys, collectible toys, no? At nag-iisa to na CD shop. So madaling makita. Pag nakita nyo yung mga toys dyan, madadaanan nyo rin tong CD Bin. So again, maraming salamat, Sir Bam, at sa CD Bin, at pinaunlakan nila ako na makarating dito at na-feature natin tong kanilang napakagandang shop. So punta kayo rito, ako na nagsabi sa inyo, marami kayong mabibili rito. So again, thank you. Sir Bam. Mabuhay ang musika. Okay. At good luck sa channel. more viewers. Maraming salamat, sir. Thank you. Thank you. Paalam.